Isang pinagpalang umaga po sa atin lahat. Purihin ang Diyos sa panibagong araw na ibinigay niya sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, Ama sa langit, marami pong salamat sa panibagong umaga at lakas na ibinigay niyo po sa amin. Ikaw po ang manguna sa amin sa buong araw na to. Hinihiling po namin ang iyong pag-iingat at ang iyong pong provision sa amin at sa aming pamilya. Mangusap ka po as we study your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Babasahin po natin ngayon ang aklat ni Juan or John. Magsimula na po tayo sa chapter 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. So dun sa verse 1 to 4, ang paksa ay ang salita. Sabi sa verse 1, ang salita ay Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos. So, dalawang person yon, ang Diyos at ang salita. Magkasama ang Diyos at ang salita sa pasimula. Sa verse 3, pinakikita na ang lumikha sa lahat ng bagay ay ang salita. Sa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng sanlibutan. So kanina siya yung salita. Sa verse 4, siya yung buhay at siya rin ang ilaw. Sino kaya ang tinutukoy na yon? Siya ang salita, siya ang buhay, at siya ang ilaw. Verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magputoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya. So dito sa verse 6, pinakilala na si Juan. Ito ay si Juan the Baptist, hindi ito si John the Beloved. Hindi ito yung John the Apostle, kundi si John the Baptist. Isa sa kanyang gampanin ay magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Sa verse 8, hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. So hindi si Juan ang ilaw, kundi siya yung magpapatotoo patungkol sa ilaw. Verse 9, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. So sabi dito, yung ilaw ay pumunta dito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Sino kaya yung ilaw? Dami nang nabanggit, no? Salita, buhay, tapos ngayon, ilaw. Sabi pa nga sa verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan. So, nagpunta dito yung salita. So, ibig sabihin, yung salita ay naging tao. Ngunit, hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya rito sa sanlibutan pero hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ito napakaganda ng pangako dito sa verse 12.
Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sino yung Kanya? Siya yung salita na siya ring buhay at siya ring ilaw. Kapag sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Paano raw magiging anak ng Diyos ang isang tao? Sabi doon sa verse 12, mahalagang siya ay tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Sino ang tinutukoy doon na Kanya? Ang tinutukoy doon ay ang salita. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa salita ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino ba yung salita? Sabi sa verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahan at ng katotohanan. So ang tinutukoy dito ay ang anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Malinaw sa verse 12, ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap at sumampalataya kay Jesus Christ ang binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung ang isang tao ay hindi sumasampalataya kay Jesucristo at hindi siya tinanggap sa kanyang buhay, hindi siya magiging anak ng Diyos. Hindi automatic na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, yun lamang mga tumanggap at sumampalataya kay Jesus ang binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Paano sila naging anak ng Diyos? Kasi sumampalataya sila kay Jesus. Sa verse 13, sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. So hindi ang tao ang nagpapasya para siya maging anak ng Diyos. Ang magpapasya nito ay ang Diyos. Ang tao ay magiging anak ng Diyos kung siya ay sasampalataya at tatanggap sa kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ. Sa 15, nagpatotoo si Juan tungkol sa Kanya. Sinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. So si Jesus ay puspos ng pag-ibig. Nasa Kanya rin ang kagandahang loob ng Diyos, ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. 17, dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Napakaganda nun. Si Jesus ang nagdala ng kagandahang loob at katotohanan. So ang dami ng mga inihayag kung sino si Jesus. Sa verse 1, si Jesus ang salita. At ang salita ay Diyos. Pagkatapos sa bandang verse 4, siya naman ang buhay at siya rin ang ilaw. Sabi sa 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ang liwanag ay laging nagwawagi. So si Jesus ang salita, siya rin ang buhay, siya rin ang ilaw. Pagkatapos, siya rin ang anak ng Diyos.
Siya rin ang tinutukoy ni Juan Bautista. Sabi nga ni Juan Bautista, si Jesus ay puno ng pag-ibig at puno ng kagandahang loob at katotohanan. So ang dami ng mga description kung sino si Jesus. Okay? Puno ng pag-ibig. Tapos, nung dumating si Jesus ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Lahat ng iyon ay tumutukoy kung sino si Jesus. 18. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So si Jesus ay lubos na minamahal ng Ama. 19. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. 20. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya. Hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Jesus sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o Elias, o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit sa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dito sa verse 26, hindi tuwirang sinagot ni Juan yung tanong eh. Ibang tinugon niya doon sa tanong na yun eh. 27, darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Ang tinutukoy dito ni Juan ay ang Panginoong Jesus. 28, ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus at lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo siya. Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang darating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. So ipinapakilala na ni Juan sa mga tao kung sino si Jesus. Sinabi niya na si Jesus ang kordero ng Diyos. Na si Jesus yung tinutukoy niya. Nung sinabi niya na darating na kasunod niya pero mas higit sa kanya. 31, hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. So yun pala. Ang dahilan kung bakit nagbabautismo si Juan ay upang ipakilala si Jesus na anak ng Diyos sa Israel. Sa 32, ganito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapati, nabuhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. So malinaw yon. Ginawa talaga ni John the Baptist yung kanyang layunin, yung layunin ng Diyos sa buhay niya.
Pinakilala niya sa Israel na si Jesus ang anak ng Diyos. 35. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya. Kaya't sumunod sila kay Jesus. So yung dalawang alagad ni Juan, iniwan siya. Sumunod yung dalawang alagad niya na yon kay Jesus. Verse 38. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang Rabbi ay guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirahan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. So si Andres ang unang disciple ni Jesus. 41. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. Biriin mo, nakapag-conclude na kagad si Andres na si Jesus yung Mesiyas. Pero yun ay dahil sa sinabi ni John the Baptist. Sinabi niyang kordero ng Diyos, anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, si Jesus ang Mesiyas. 42. At sinama ni Andres si Simon kay Jesus. So meron agad kay nakaluluwa si Andres, yung kanyang kapatid na si Simon. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Kung ikaw yung unang nakakilala sa pamilya nyo, akayin mo rin yung mga kapatid sa Panginoon. Ulitin natin yung 42. At sinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas," na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. So, hindi na Simon ang katawagan niya eh. Ang tinawag na sa kanya o nakilala na siya sa pangalang Pedro. Kasi yun na ang tinawag sa kanya ni Lord. Verse 43. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka at maglingkod sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya rito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ang mga propeta. Siya'y si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose." May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika tignan mo." O dito naman, kung si Andres ay nag-akay ng kapatid, si Nathanael naman ay nag-akay ng si Felipe. Si Felipe naman ay nag-akay ng isang kaibigan na ang pangalan ay Nathanael. So, maganda yung ganong attitude. Pagka nakakilala ka kay Lord, naisin mo rin na makakilala yung kaibigan mo. Akayin mo din siya sa Panginoon. 47. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Nagulat do si Nathanael. Gulat na gulat siya doon.
49, sumagot si Nathanael, Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. So doon, naniwala na si Nathanael na si Jesus nga ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dito pa lang sa chapter 1, napakarami ng mga katotohanan no? So, ulitin natin. Dito sa chapter 1, nakita natin na si Jesus yung salita. Siya rin ang buhay. Siya rin ang liwanag. Siya rin ay puspos ng pag-ibig. Siya rin ang kagandahang loob ng Diyos. At ang lahat ng sasampalataya at tatanggap sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak niya. Pinakilala rin siya ni Juan Bautista bilang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinakilala ni Juan si Jesus bilang anak ng Diyos. Siyang Kristo o ang Mesiyas. Nakita rin natin dito yung mga unang disciples ni Lord, si Andres. Si Andres naman ay nag-akay ng isa pang kaluluwa. Ang sinama niya o ang inakay niya ay si Pedro na kanyang kapatid. Si Felipe, ang pangalawa, si Felipe ay nag-akay din. Ang inakay naman ni Felipe ay ang kanyang kaibigan na si Nathanael. Ikaw naman kaibigan, sino ba ang iaakayin mo sa Panginoon? Kapatid mo, kaibigan mo, o sino mang tao? Napakahalaga na tayo din ay mag-akay ng mga taong hindi pa nakakakilala para sila ay makakilala sa Diyos. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita. Nawa po, ihayag mo pa ang iyong sarili sa amin upang ikaw ay aming patuloy na makilala. Pagpalain mo rin po ang aking mga kapatid, kaibigan, na kasama ko ngayon na nananalangin. Idaloy mo po sa kanila ang iyong pag-ibig, pagpapala, paggabay at pagpatnubay. Amang banal, pinaubaya po namin sa iyo ang buong araw na ito. Ingatan mo po kami at gabayan, and i-provide mo rin po, Lord, ang lahat na aming mga pangailangan. At ganoon din po, mangusap ka po sa aming Pangulo. Nawa po maganap niya ang kalooban mo. Pagpalain mo po ang aming bansa, Ama. Kahabagan mo po ang aming bansa. Nawa nga po magkaroon na ng gamot sa COVID-19 para po mabalik na sa normal ang mga kaganapan. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa iyo po kami umaasa, Ama. Pakaingatan nyo rin po ang mga frontliners, Ama. Nawa po, pagalingin mo po yung mga frontliners na may COVID-19 na ngayon. Idaloy mo po, O Diyos, ang kagalingan sa kanilang mga katawan upang sa ganun, pag magaling na sila, makapaglingkod muli sila sa taong bayan. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po idinudulog namin ang krisis na ito at sa iyo din po kami umaasa na ikaw po ang kikilos upang mawakasan na ang krisis na ito. Sa iyo po, Amang Banal, pinaubayan namin ang buong araw na ito. May your guidance and protection be with us and our whole family. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all.